Huwag kang mag-alala, Bianca. Isang gamit lang si Thea sa bahay na ito. Parang basahang ginagamit ko lang pampunas ng dumi. At kapag sobrang dumi na, hindi ko na kailangang mag-isip bago siya itapon sa labas. Ang tinig ni Rico ay malamig at puno ng panunuya tumatagos sa manipis na dingding ng kanilang silid. Ang bawat salitang binitawan niya ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Sa labas ng pinto nakatayo si Thea. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang piraso ng pinong, tila pinya, isang barong Tagalog na 3 gabi na niyang pinagpupuyatang burdahin. Ang bawat disenyo ng mga dahon at baging na kanyang hinabi ay puno ng panalangin para sa kaligtasan at tagumpay ng kanyang asawa. Ngunit sa sandaling iyon, ang karayom na hawak niya ay bumaon ng malalim sa kanyang sariling hinlalaki. Hindi siya dumaing. Pinanood niya ang isang maliit at pulang butil ng dugo na dahan-dahang kumalat sa puting tela, tila isang mantsa ng katotohanang hindi na mabubura kailanman. Nanginginig ang kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang manatiling tuwid. Ang hapagkainan sa likuran niya ay puno ng mga paboritong pagkain ni Rico, ang adobong matagal niyang pinalambot, ang mainit na kanin at ang paboritong panghimagas nito. Inubos niya ang kanyang huling lakas sa buong araw para lamang bigyan ang asawa ng isang masayang anibersaryo. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila naging abo sa kanyang paningin. Bumukas ang pinto at lumabas si Rico, suot ang kanyang mamahaling relo habang nakadikit pa rin ang cellphone sa kanyang tainga. Nang makita niya si Thea, wala man lang bakas ng gulat o pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa halip, isang mapang-aping tingin ang ibinigay niya sa kanyang asawa. Bakit ka ba nakatayo dyan na parang tuod? At ano ang ginagawa mo sa barong ko? Tignan mo na bahiran mo pa ng dugo. Wala ka na talagang ginawang tama, Thea. You're so useless. Ang bulyaw ni Rico habang mabilis na inagaw ang tela mula sa kanyang kamay at padaskol na itinapon ito sa sahig. Hindi nakapagsalita si Thea. Tuyot ang kanyang lalamunan at ang mga luha ay tila nakabara sa kanyang dibdib, ayaw lumabas dahil sa sobrang bigat. Rico, anibersaryo natin ngayon. Nagluto ako. Anibersaryo? Akala mo ba may panahon pa ako sa ganyang mga drama mo? Busy ako sa mga taong mas mahalaga kaysa sayo. Huwag mo akong mabulaga-bulaga ng pagkain dahil nakakasuka ang mukha mo. Pagkatapos sabihin yon, mabilis na lumakad si Rico patungo sa pintuan. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay tila mga martilyong pumupukpok sa bungo ni Thea. Ngunit bago pa man mahawakan ni Rico ang trangka ng pinto, ang katahimikan ng bahay ay muling bumasag ng isang malakas na tunog ng telepono sa sala. Hindi ito ang cellphone ni Rico, ito ang landline. Nanginginig na lumapit si Thea at sinagot ang tawag. Ang tinig sa kabilang linya ay puno ng pagmamadali at takot. Hello, si Thea ba ito, si Milagros? Ang biyenan mo. Isinugod namin sa ospital. Inatake siya sa puso, Thea. Kailangan siya maoperahan agad, kung hindi, mawawala siya. Tumingin si Thea kay Rico, na noon ay nakatitig din sa kanya, nang may biglang pagbabago sa ekspresyon, hindi dahil sa pag-aalala sa ina, kundi dahil sa isang pagkakataong nakikita niya sa sitwasyon. Lumapit si Rico at hinawakan ng mahigpit ang balikat ni Thea hanggang sa maramdaman niya ang sakit ng mga daliri nito na bumaon sa kanyang balat. Narinig mo yun, Thea, ang nanay. Kailangan niya ng pera. At alam nating dalawa na ikaw lang ang may itinatagong mana mula sa mga magulang mo. Kung talagang mahal mo ang pamilyang ito, ibibigay mo ang lahat. Pero huwag mong isipin na dahil dito ay babaguhin ko ang plano ko sa iyo. Nanlamig ang buong katawan ni Thea. Sa isang gabi, 2 dagok ang sumampal sa kanyang pagkatao. Ang pag-ibig na kanyang iningatan ay isa palang malaking panlilin lang, at ang tanging paraan para maisalba ang buhay ng taong nagpahirap din sa kanya ay ang isuko ang huling kayamanang meron siya. Nakatayo siya sa gitna ng sala habang ang bango ng adobong niluto niya ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling dugo at pawis. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa wikang Tagalog na tila isang sumpa. Hanggang kailan mo kayang tahiin ang isang pusong sadyang pinunit na ng katotohanan? Ang bawat patak ng suwero sa loob ng malamig na silid ng ospital ay tila isang mabigat na hampas sa dibdib ni Thea.
Sa labas ng intensive care unit, ang amoy ng gamot at klorina ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling takot. Nakaupo siya sa matigas na selyang gawa sa bakal, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang lumang envelope na kulay kape. Sa loob nito ay ang kanyang huling hininga ang mga orihinal na disenyo at heirloom patterns na ipinamana sa kanya ng kanyang ina at lola, ang kaluluwa ng sining ng pagbuburda ng kanilang pamilya sa Laguna. Wala na tayong oras, Thea. Kung hindi mo pipirmahan ang benta ng mga patterns na yan ngayon, baka bukas ay bangkay na ang nanay. Ang boses ni Rico ay parang isang linta na sumisipsip sa natitirang lakas ni Thea. Nakatayo ang kanyang asawa sa harap niya, hindi man lang bakas ang pagkapagod o lungkot, kundi isang klase ng pagkainip na tila ba ang buhay ng sariling ina ay isa lamang transaksyong kailangang matapos. Ito na lang ang natitira sa akin, Rico. Ito ang buhay ng nanay ko, ang dangal ng pamilya namin sa Lumban. Kapag ibinigay ko ito, wala nang matatira sa pagkatao ko. Ang bulong ni Thea, ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng namumuong luha. Dangal! Nakakain ba ang dangal, Thea? Isipin mo ang utang na loob mo kay Nanay Milagros. Siya ang tumanggap sa'yo noong wala kang kahit ano. Ngayong siya ang nangangailangan, magiging madamot ka. Ang bawat salita ni Rico ay puno ng manipulasyon, ginagamit ang konsepto ng utang na loob para saksakin ang konsensya ng asawa. Sa huli, dahil sa busilak na puso at ang kagustuhang maging isang mabuting menugang kinuha ni Thea, ang ballpen. Ang bawat guhit ng kanyang pirma sa kontrata ng pagbebenta ay tila isang sugat na malalim sa kanyang balat. Ibinenta niya ang kanyang pamana sa isang kolektor na matagal nang naglalaway sa kanyang mga disenyo. Ang perang nakuha ay sapat na para sa operasyon, ngunit ang kapalit ay ang kanyang sariling pangarap. Lumipas ang ilang oras ng matinding paghihintay. Nang lumabas ang doktor at sabihing ligtas na si Milagros, tila isang mabigat na pasan ang nawala sa balikat ni Thea. Pumasok siya sa silid ng biyanan, dala ang isang basong tubig at ang panalangin na baka sa pagkakataong ito makita siya ng matanda bilang isang tunay na anak. Dahan-dahang idinilat ni Milagros ang kanyang mga mata. Ang kanyang tuyot na labi ay gumalaw, tila may gustong sabihin. Lumapit si Thea, hinawakan ang kulubot na kamay ng biyenan nang may buong pagmamahal. Nay, salamat sa Diyos, gising na po kayo. Nandito po ako, ang malambing na sabi ni Thea. Ngunit sa halip na higpitan ang hawak sa kanyang kamay, biglang binawi ni Milagros ang kanyang braso na tila ba napaso siya sa balat ni Thea. Ang kanyang tingin ay naging matalim, punong-puno ng puot na hindi kayang itago ng kanyang panghihina. Nasaan si Rico? Nasaan si Bianca? Ang tanong ni Milagros, ang boses ay parang kiskis ng tuyong dahon sa semento. Natigilan si Thea. Nay, ako po ang nagbantay sa inyo. Ako po ang... Huwag kang magpanggap na banal, Thea. Alam ko ang totoo. Sinabi sa akin ni Rico na ikaw ang dahilan kung bakit ako inatake sa puso. Pinipilit mo raw siyang mag-divorce dahil sa selos mo at pinagkakaitan mo kami ng pera. Ang bawat paratang ni Milagros ay tila mga palasong may lason. Bakit ka pa narito? Kung namatay ako, ikaw ang pumatay sa akin. Napaatras si Thea, ang kanyang likod ay tumama sa malamig na pader ng ospital. Ang kanyang sakripisyo, ang pagbebenta ng kanyang huling kayamanan, ay binaliktad ng kanyang sariling asawa sa harap ng kanyang biyenan. Sa pintuan nakita niya si Rico na nakasandal, may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi habang dahan-dahang pumasok si Bianca sa loob ng silid, bit-bit ang isang malaking basket ng prutas. Natila ba siya ang tagapagligtas? Nay Milagros, salamat at gising na kayo. Huwag po kayong mag-alala, ako na ang bahala sa lahat, hindi gaya ng iba dyan na puro problema lang ang dala. Ang malanding boses ni Bianca ay umalingaw-ngaw sa silid. Niyakap ni Milagros si Bianca, ang babaeng sumisira sa marriage ni Thea, habang si Thea ay nananatiling nakatayo sa dilim ng sulok, tila isang estranghero sa pamilyang ibinigay niya ang lahat. Ang bawat pasasalamat ni Milagros kay Bianca ay isang sampal sa mukha ni Thea. Sa sandaling iyon, isang malamig na realization ang pumasok sa isip ni Thea. Hindi sapat ang maging mabuti sa mga taong ang puso ay gawa sa bato.
Ang mga luhang tumulo sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng pighati, kundi luha ng isang pusong unti-unting nagiging bakal. Lalabas na sana si Thea nang marinig niya ang bulong ni Rico sa kanyang likuran, isang babalang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Maghanda ka na, Thea. Dahil ang bahay na tinitirhan mo, hindi na rin sa iyo simula bukas. Ang bawat hibla ng pagmamahal na itinahi ko sa ating pagsasama ay naging lubid na ngayon na sumasakal sa aking leeg. Hindi lang pala puso ko ang ninakawan mo, Rico. Ninakaw mo rin ang aking pangalan para itago ang iyong mga kasalanan. Ang mga salitang ito ay paulit-ulit na dumaan sa isip ni Thea habang nakaluhod siya sa malamig na sahig ng opisina ni Rico. Sa labas ang ulan ay malakas na humahampas sa bubong na tila ba nakikiramay sa bagyong namumuo sa loob ng kanyang dibdib. Sa kabila ng lahat ng panlalait at panunumbat ni Milagros sa ospital, bumalik pa rin si Thea sa bahay dahil sa isang ugali na hindi niya matanggal ang pagiging isang asawang mapag-aruga. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng paglilinis. Nakita niya ang isang pirasong papel na nalaglag sa likod ng mabigat na lamesang nara ni Rico. Akala niya ay basura lang ito, ngunit nang makita niya ang kanyang sariling pangalan na nakasulat sa isang dokumentong hindi pamilyar sa kanya, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer na laging nakakunsi. Ginamit niya ang isang lumang susi na nakatago sa ilalim ng florera, isang sekretong nalaman niya noong mga panahong masaya pa sila. Doon sa ilalim ng mga tumpok ng mamahaling tela nakatago ang isang itim na folder. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuklat ang mga pahina. Hindi ito tungkol sa sining ng pagbuburda. Ang bawat pattern ng barong na nakalista ay may katapat na halaga na hindi makatwiran. $50,000 para sa isang Sampaguita design, $100,000 para sa Lumban Special Edition. Money laundering. Ang pabulong na sabi ni Thea ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan. Ginagamit niya ang Shungte workshop para maghugas ng maruming pera ni Bianca at ng mga kasosyo niya. Ngunit ang mas matinding sakit ay nang makita niya ang mga peking pirma sa ilalim ng bawat transaction. Ang pangalang Thea Maria Santos Reyes ay nakasulat doon ng paulit-ulit. Ginawa siyang kalasag ni Rico. Kung sakaling mahuli ang sindikato, siya ang lalabas na utak. Siya ang haharap sa rehas habang si Rico at Bianca ay malayang tatakas dala ang lahat ng kayamanan. Ang bawat hininga ni Thea ay naging mahirap. Ang hangin sa silid ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ang kanyang pawis ay malamig na dumadaloy sa kanyang likuran. Sa gitna ng kanyang pagkagulantang naramdaman niya ang isang kakaibang presensya. Ang amoy ng mamahaling sigarilyo at pabango ni Rico ay biglang humalo sa amoy ng lumang papel. Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng katahimikan. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Thea na itago ang folder. Nanatili siyang nakaluhod, hawak ang ebidensya ng pagtataksil ng lalaking binigyan niya ng buong buhay. Bumukas ang pinto, isang anino ang lumitaw sa sahig mahaba at madilim na tila isang halimaw na handang lumamon. Nakatayo doon si Rico, ang kanyang mukha ay nababalot ng anino mula sa labas ng hallway. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng tamis, noong sila ay nanliligaw pa lamang, ay wala nang makitang kahit anong bakas ng pagkatao. Hindi ba't sinabi ko sa'yo, Thea? Ang mga gamit sa bahay na ito ay hindi dapat nangingialam sa mga bagay na hindi nila naiintindihan. Ang boses ni Rico ay mababa ngunit puno ng panganib. Dahan-dahan siyang pumasok sa loob at isinara ang pinto sa kanyang likuran. Isang matunog na mechanical na tunog ng lock ang umalingaw-ngaw sa silid. Lumapit si Rico, ang bawat hakbang niya ay tila isang paghatol. Tumigil siya sa harap ni Thea at dahan-dahang yumuko para itapat ang kanyang mukha sa mukha ng asawa. Ngayon na alam mo na ang itinatago ng mga disenyong ito, sa tingin mo ba ay papayagan pa kitang lumabas ng pintong iyan? Hindi makagalaw si Thea. Ang folder na hawak niya ay nayupi sa ilalim ng kanyang mahigpit na pagkakahawak. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang malalim na pagkamuhi, ngunit bago siya makasigaw para humingi ng tulong, hinawakan ni Rico ang kanyang panga nang may puwersang tila babali sa kanyang buto. Huwag mong subukan, Thea. Dahil sa oras na ibuka mo ang bibig mo, masisiguro kong hindi lang ang dangal mo ang mawawala, kundi maging ang kalayaan mo.
At baka pati na rin ang buhay mo. Isang malaking karangalan ang magamit ang pangalan mo para sa ikabubuti ng pamilyang ito, Thea. Sa halip na magreklamo, bakit hindi ka nalang magpasalamat dahil kahit paano ay naging kapaki-pakinabang ka sa amin? Ang tinig ni Milagros ay parang laso na dahan-dahang pumapasok sa pandinig ni Thea. Hindi na ito ang matandang mahina na halos mamatay sa ospital noong nakaraang araw. Nakatayo siya sa likuran ni Rico, suot ang isang mamahaling sutlang pantulog na binili gamit ang perang nakuha mula sa mga transaksyong itinatago sa itim na folder. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa, kundi isang klase ng mapang-aping pagmamalaki. Nakahiga sa sahig ang itim na folder pagkatapos itong tapikin ni Rico mula sa kamay ni Thea. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel sa semento ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong silid. Napahawak si Thea sa kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang kanyang puso na tila gustong kumawala sa sobrang bilis ng tibok. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at ang pawis sa kanyang noo ay dahan-dahang tumutulo, ngunit hindi niya magawang punasan ito. Nay! Alam niyo po ito. Alam niyo na ginagamit ni Rico ang pangalan ko sa mga iligal na gawain. Ang boses ni Thea ay nanginginig puno ng hindi makapaniwalang sakit. Ibinenta ko ang mga patterns ni nanay, isinuko ko ang lahat para lang mabuhay kayo, at ito ang isasagot niyo sa akin. Lumapit si Milagros at dahan-dahang hinawakan ang baba ni Thea, pinilit siyang tumingin sa kanyang mga mata. Utang na loob, Thea. Yan ang wala ka. Isipin mo na lang na ang paggamit sa pangalan mo ay pambayad mo sa lahat ng pagkain at tirahan na ibinigay namin sa'yo. At huwag kang magmalinis. Sa tingin mo ba ay maniniwala ang mga pulis na wala kang alam? Ang pirma mo ay nandoon, ikaw ang lalabas na kriminal, hindi ang anak ko. Tumawa si Rico ng mahina, isang tunog na puno ng katusuhan habang nagsasalin siya ng alak sa kanyang baso. Listen to Nanay Thea. Huwag ka nang gumawa ng eksena. Mas mabuti pang manahimik ka na lang at ituloy ang pagbuburda. Just be the perfect silent wife that you are. Because if you try to run, well, let's just say na mas mabilis ang mga connection ko kaysa sa mga paa mo. Naramdaman ni Thea ang pagguho ng kanyang buong mundo. Ang bawat pader ng bahay na itinuring niyang kanlungan ay tila dahan-dahang sumasikip, nilulunod siya sa isang dagat ng kasinungalingan. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itakwil ang lahat, ngunit ang takot ay tila isang kadena na nakagapos sa kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Bianca, may hawak na isang baso ng wine at suot ang isa sa mga mamahaling shawl na Thea mismo ang gumawa. Ang kanyang ngiti ay mapanira, tila isang linta na nakahanap ng bagong mabibiktima. Oh, looks tulad ng may munting family meeting tayo rito, ang sabi ni Bianca sa kanyang maarteng Taglish. Rico babe, bakit ba pinapahirapan mo pa ang sarili mo sa babaeng ito? I have a better idea. Why don't we just lock her in the workshop upstairs? She needs to finish my special gown for the gala, right? Mas madaling bantayan ang isang ibon kung ito ay nasa loob ng hawla. Tumingin si Rico kay Bianca, pagkatapos ay kay Milagros, at sa huli ay kay Thea. Isang madilim na plano ang nabuo sa kanyang mga mata. You're right, Bianca. Thea, simula ngayon ang workshop na ang magiging mundo mo. Doon ka kakain, doon ka matutulog, at doon ka magtatrabaho hanggang sa masigurado naming hindi ka na istorbo sa amin. Hindi nakagalaw si Thea nang hawakan siya ni Rico sa braso at pilit na itinayo. Sa kanyang isipan, isang imahe ang biglang lumitaw, ang imahe ng isang gagamba na unti-unting binabalot ng sarili nitong sapot, ang isang biktima. Ngunit sa gitna ng kanyang matinding takot, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang nagsimulang mag-alab. Habang kinakaladkad siya paakyat sa hagdan patungo sa madilim na workshop, narinig ni Thea ang huling pangungusap ni Milagros na nagpalamig sa kanyang dugo. Tandaan mo ito, Thea. Sa bahay na ito ang mga embroidery lang ang may halaga, hindi ang taong gumagawa nito. Mas mabuti pang mabulok ka sa loob ng rehas na yon, Thea. Doon ay wala kang ibang mabibiktima ng iyong kasakiman. Akala ng lahat ay banal ka, pero isa ka palang anay na dahan-dahang umuubos sa dangal ng pamilyang ito.
Ang tinig ni Milagros ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, kasing talim ng kidlat na bumibiyak sa madilim na kalangitan ng Laguna. Hindi pa sumisikat ang araw, ngunit ang ingay sa labas ng workshop ay tila isang babala ng paparating na katapusan. Sa loob ng maliit na silid kung saan nakakulong si Thea, ang hangin ay naging kasing sikip ng isang libingan. Ang amoy ng alikabok at lumang sinulid ay tila sumasakal sa kanyang bawat hininga. Bumukas ang pinto nang may malakas na puwersa, tumama ang hawakan nito sa pader na lumikha ng isang nakabibinging ingay. Pumasok si Milagros, kasunod si Rico at dalawang opisyal ng barangay. Sa likuran nila, anino ni Bianca, ang nakasilip may isang mapanuyang ngiti na tila ba nanonood ng isang paboritong teleserye. Nasaan ang pera, Thea? Nasaan ang perang kinuha mo mula sa pondo ng parokya? Ang tanong ni Rico ay, punong-puno ng pag-akusa, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang itinuturo ang lumang basket ng tahi ni Thea. Anong pera, Rico? Wala akong kinukuha. Alam nyo na, narito lang ako sa loob. Hindi nyo ako pinapalabas. Ang sagot ni Thea, ang kanyang boses, ay nanginginig sa gitna ng matinding kalituhan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kanyang lamesa, ang mga kuko niya ay dahan-dahang bumaon sa kahoy. Hindi sumagot si Rico. Sa halip, padaskol niyang itinaob ang basket ni Thea. Nagkalat ang mga makukulay na sinulid, ang mga karayom na tila mga munting balaraw sa sahig, at ang mga piraso ng telang pinya. At doon sa ilalim ng lahat lumabas ang ilang bungkus ng pera na nakatali sa isang pulang goma, ang perang nawawala sa pondo ng simbahan na ipinagkatiwala kay Milagros. Ang mundong kinatatayuan ni Thea ay tila biglang nayanig. Hindi akin yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Nay Milagros, maniwala po kayo sa akin. Huwag mo akong tawaging Nay. Isang malaking pagkakamali na tinanggap kita sa pamilyang ito. Ang sigaw ni Milagros, ang kanyang mukha ay namumula sa galit na may halong katusuhan. Kaya mo palang magnakaw sa simbahan para pambayad sa iyong mga luho. Ikaw ang dahilan kung bakit kami magmumukhang masama sa harap ng buong lumban. Walang nagawa si Thea nang hawakan siya ng mga opisyal sa magkabilang braso. Habang kinakaladkad siya pababa ng hagdan, naramdaman niya ang bawat baitang bilang isang hakbang patungo sa kanyang pagkawasak. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay tila dinudurog ng bigat ng maling paratang. Paglabas nila sa tarangkahan ng bahay, ang malamig na hangin ng madaling araw ay sumampal sa kanyang mukha, ngunit mas masakit ang mga tingin ng kanyang mga kapitbahay. Nagtipon-tipon ang mga tao, ang mga bulungan ay tila isang dagundong ng malalakas na alon. Nakita niya ang mga mukha ng mga taong dati ay humahanga sa kanyang galing sa pagbuburda, ngayon ay puno ng panghuhusga at pandidiri. Magnanakaw, walang utang na loob. Ang sigaw ng isang babae mula sa karamihan. Isang malaking bato ang tila humarang sa lalamunan ni Thea. Hindi siya makahinga, hindi siya makasigaw. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy, pumapatak sa kanyang luma at gusot na duster, ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging nararamdaman niya ay ang lamig ng bakal na dahan-dahang pinalibot sa kanyang mga pulso. Tumingin siya kay Rico, na noon ay nakatayo sa tabi ni Bianca sa balkonahe. Ang kanyang asawa ay dahan-dahang tumango sa kanya, isang kilos na tila nagsasabing, ito ang nararapat sa iyo. Sa sandaling iyon, ang puso ni Thea ay hindi na lang basta nagkaroon ng lamat. Ito ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Habang isinasakay siya sa loob ng sasakyan ng mga pulis, nakita niya ang huling sulyap ni Milagros, isang sulyap na puno ng tagumpay. Isinara ang pinto ng sasakyan at sa gitna ng kadiliman sa loob, isang tanong ang pilit na sumisiksik sa isipan ni Thea. Sa loob ba ng rehas, may puwang pa kaya para sa isang pusong wala nang natira kundi sugat? Ang bawat patak ng tinta sa papel na ito ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa huling alaala ng ating sumpaan. Hindi ko akalain na ang kamay na nagsuot sa akin ng singsing ay ang kamay din na magkakait sa akin ng hangin. Ang semento sa loob ng selda ay malamig at malagkit. Tila ba hinihigop nito ang natitirang init mula sa katawan ni Thea. Nakaupo siya sa isang sulok yakap ang kanyang sariling mga binti habang ang amoy ng kalawang at ihi ay pilit na sumusuot sa kanyang ilong.
Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintanang may rehas sa itaas kung saan ang anino ng gabi ay dahan-dahang lumalamon sa pag-asa. Naririnig niya ang mga yabag ng sapatos, napapalapit isang tunog na pamilyar, isang ritmo na dati ay nagpapatibok ng kanyang puso sa tuwa ngunit ngayon ay nagdadala lamang ng kilabot. Huminto ang mga yabag sa tapat ng kanyang rehas. Ang anino ni Rico ay bumagsak sa kanyang harapan matayog at malinis kabaligtaran ng kanyang gusot na anyo. Tignan mo ang sarili mo, Thea. Mula sa pagiging tanyag na bordadura ng Laguna ngayon ay isa ka na lang maruming bilanggo. Ang boses ni Rico ay walang bakas ng awa, tila ba nag-uusap lamang sila tungkol sa isang hindi mahalagang bagay. Bakit, Rico? Bakit kailangan mong gawin ito sa akin? Alam mong wala akong ninakaw. Alam mong lahat ng yon ay gawa-gawa niyo ni Nanay Milagros. Ang pabulong na sagot ni Thea ang kanyang boses ay paos sa magdamag na pag-iyak. Inilabas ni Rico ang isang makapal na dokumento mula sa kanyang mamahaling briefcase at ipinasok ito sa pagitan ng mga rehas. Huwag na tayong maglokohan. Narito ako para bigyan ka ng pagkakataon. Pirmahan mo ang annulment papers na ito. Ibibigay mo sa akin ang lahat ng karapatan sa bahay at sa workshop. Kapag ginawa mo yan, kakausapin ko si Nanay na bawiin ang demanda. Lalabas ka rito na malaya. Tumingin si Thea sa mga papel. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang hatol ng pagpapatapon sa kanya mula sa sarili niyang buhay. Kapag pinirmahan ko ito, mawawala ang lahat sa akin. Ang dangal ko, ang bahay ko, ang pangalan ko, lahat. Wala ka ng dangal, Thea. Ang buong Lumban ay naniniwala na ikaw ay isang magnanakaw. Wala ka ring pera dahil naibayad mo na lahat sa ospital. Lumapit pa si Rico at idinikit ang kanyang muka sa rehas. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay sumampal sa pang-amoy ni Thea. You have no choice. Pirmahan mo na ito o mabulok ka rito habang si Bianca ang natutulog sa kama mo at gumagamit ng mga teo na pinaghirapan mo. Naramdaman ni Thea ang isang matinding pait sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang inaabot ang ballpen na inabot ni Rico. Ang bawat segundo ng pag-aalinlangan ay tila isang taon sa loob ng malamig na seldang iyon. Naalala niya ang kanyang ina, ang sining na itinuro sa kanya at ang pangarap na binuo niya sa loob ng bahay na iyon. Ngunit sa harap ng kalupitan ni Rico, tila wala ng halaga ang lahat ng iyon. Dahan-dahan niyang inilapat ang dulo ng ballpen sa papel. Ang bawat kurbada ng kanyang lagda ay tila isang hiwa ng patalim sa kanyang puso. Naramdaman niya ang huling hibla ng kanyang pag-ibig na tuluyang naputol. Habang tinatapos ang huling titik, isang patak ng luha ang bumagsak sa itim na tinta na naging dahilan upang ito ay kumalat at magmantsa sa puting papel. Kinuha ni Rico ang papel ng may bilis at katusuhan isang tagumpay ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Good choice, Thea. Ngayong wala ka na sa buhay ko, maaari ko nang simulan ang tunay na buhay kasama ang taong tunay na karapat-dapat sa akin. Tumalikod si Rico at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang huling hantungan. Naiwan si Thea na mag-isa sa dilim. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak pa rin sa malamig na rehas. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na mapaliwanag, isang kombinasyon ng galit, bighati at isang nakabibinging kawalan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang maliit at malamig na tinig sa kanyang isipan ang nagsimulang bumulong. Ibinigay ko ang lahat para maging malaya, Rico. Pero sa sandaling ito, hindi mo alam na ang kalayaang ibinigay ko sa iyo ang magiging simula ng iyong pagbagsak. Nilagdaan ni Thea ang papel gamit ang panulat na tila naging patalim sa kanyang puso. Hindi niya alam na ang sugat na iniwan nito ay ang siyang magpapaalab sa apoy ng kanyang paghihiganti. Tess, ang laya ay hindi lamang ang paglabas sa rehas na bakal, kundi ang pagpili kung saang dumi mo gustong itapak ang iyong mga paa pagkatapos kang hubaran ng lahat. Ang tunog ng bakal na tarangkahan ng presinto na sumasara sa likuran ni Thea ay tila isang huling hantungan. Malaya na siya sa batas, ngunit ang bawat hakbang niya sa kalsada ng Lumban ay tila isang paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang sikat ng araw ay masakit sa kanyang balat, na tila ba pati ang kalikasan ay nandidiri sa isang babaeng bansag ay magnanakaw.
Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang suot niyang duster na may mantsa pa ng alikabok mula sa selda. Ang kanyang pitaka ay walang laman at ang kanyang pangalan ay wala ng halaga. Habang naglalakad siya sa gitna ng palengke, naramdaman niya ang mga matatalim na tingin ng mga dating kaibigan. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na humuhubog ng isang mapait na kanta. Isang babae ang sadyang umiwas ng daan, habang ang isa naman ay dahan-dahang humawak ng mahigpit sa kanyang bag nang dumaan si Thea. Ang hiya ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya, nilulunod siya hanggang sa hindi na siya makahinga. Humantong ang kanyang mga paa sa dulo ng bayan kung saan ang mga kawayan ay sumasayaw sa ihip ng hangin at ang amoy ng ilog ay mas nangingibabaw kaysa sa amoy ng usok. Doon sa isang maliit na dampa na gawa sa nipa at kahoy nakatayo ang isang bahay na tila ba kinalimutan na ng panahon. Ito ang bahay ni Lola Esme, ang matandang itinuturing na ina ng kalado sa Laguna, ang babaeng nagturo sa ina ni Thea ng sining ng pagbuburda bago ito tuluyang mawalan ng paningin. Dahan-dahang pumasok si Thea sa bakuran. Ang tunog ng mga tuyong dahon na nadudurog sa ilalim ng kanyang paa ay tila isang babala. Nakaupo si Lola Esme sa isang lumang tumba-tumba sa balkonahe. Ang kanyang mga mata ay maputi at walang kakayahang makakita. Ngunit ang kanyang pandinig ay kasing talim ng isang bagong hasang gunting. Sino ang nariyan? Ang tanong ni Lola Esme, ang kanyang boses ay malalim at may autoridad na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Lola, si Thea po ito. Ang pabulong na sagot ni Thea, ang kanyang boses ay tuluyang nabasag. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Lumapit siya sa matanda at lumuhod sa paanan nito. Ang kanyang mukha ay ibinaon niya sa mga palad ng matanda na kasing gaspang ng balat ng puno. Hindi nagsalita si Lola Esme. Sa halip, dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ni Thea, pagkatapos ay ang kanyang mga pisngi at huli ay ang mga daliri ni Thea. Pinunasan ni Lola Esme ang mga luha ni Thea gamit ang kanyang hinlalaki, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling seryoso. Narinig ko ang mga balita sa ibaba, Thea. Sabi nila ang mga daliri mo raw ay natuto ng kumuha ng hindi sayo. Sabi nila ang puso mo raw ay naging kasing itim ng uling, ang sabi ni Lola Esme. Hindi totoo yun, Lola. Pinagkanulo nila ako. Wala na po akong natira, wala na akong bahay, wala na akong asawa, wala na akong dangal. Ang hagulgol ni Thea, ang kanyang balikat, ay nayayanig sa tindi ng kanyang pighati. Tumayo si Lola Esme nang may hirap at kinapkapan ang isang basket sa tabi niya. Kinuha niya ang isang pirasong tela at isang karayom, pagkatapos ay sapilitan, itong inilagay sa mga kamay ni Thea. Hawakan mo ang tela, Thea. Damhin mo ang bawat hibla. Ang mata ng tao ay madaling maloko ng mga kwento ko at kasinungalingan, ngunit ang mga daliri ay hindi nagsisinungaling. Ang sabi ng matanda, ang sining na nasa dugo mo ay hindi kayang nakawin ni Rico ni Milagros o ng kahit na sinong tao sa lumban. Ang dangal ay hindi nanggagaling sa kung ano ang sinasabi ng iba, kundi sa kung ano ang kaya mong likhain mula sa kawalan. Tumingin si Thea sa puting tela na hawak niya. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, naramdaman niya ang pamilyar na bigat ng karayom. Ang kanyang mga daliri na nanginginig kanina ay biglang kumalma ng madampi sa magaspang na hibla ng tilapi niya. Dito ka mananatili, Thea, ngunit huwag mong asahan na bibigyan kita ng awa. Ang awa ay para sa mga mahihina at ang isang bordadura ng Laguna ay kailanman ay hindi naging mahina, ang huling sabi ni Lola Esme, bago ito tumalikod at pumasok sa loob ng dampa. Naiwan si Thea sa balkonahe, ang sikat ng hapon ay dahan-dahang nagiging kulay kahel. Sa kanyang isipan, ang mga mukha ni Rico at Milagros ay tila mga anino na unti-unting lumalayo. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, hindi takot ang naramdaman ni Thea kundi isang klase ng lamig na tila ba nagpapatigas sa kanyang kalooban. Habang hinahawakan niya ang karayom, isang tanong ang nabuo sa kanyang isip. Kung ang bawat tusok ay may katumbas na sakit, gaano karaming tusok ang kailangan para tuluyang mabura ang bawat bakas ng pagtataksil sa kanyang buhay? Akala mo ba ay tapos na ang utang mo sa amin dahil lang lumayas ka sa bahay na yon? Ang utang na loob, Thea, ay hindi nababayaran ng pag-alis.
Ito ay bitbit mo hanggang sa kabilang buhay. Ang tinig ni Milagros ay parang isang matalim na gunting na gumupit sa katahimikan ng hapon sa dampa ni Lola Esme. Nakatayo ang matandang babae sa gitna ng bakuran, suot ang kanyang mamahaling bestido na tila ba nandidiring maputikan ang laylayan nito. Sa likuran niya isang itim at makintab na sasakyan, ang nakaparada isang simbolo ng ang kayamanang ninakaw nila mula sa dangal ni Thea. Napatigil si Thea sa pag-aayos ng mga gusot na sinulid. Ang kanyang mga kamay na dahan-dahan nang naghihilom mula sa mga sugat ng rehas ay muling nanginginig. Hindi niya inaasahan na matapos siyang itapon na parang basura ay magagawa pa si Milagros na magpakita sa kanyang harapan ng may ganoong klaseng kapal ng mukha. Ano pa ang kailangan niyo sa akin? Nay Milagros, nakuha niyo na ang lahat. Ang bahay ko, ang asawa ko, pati ang kalayaan ko ay pinaglaruan niyo. Ang sabi ni Thea, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng isang bagong klaseng tatag. Hindi siya tumayo, nanatili siyang nakaupo sa tabi ni Lola Esme na noon ay nakikinig ng mabuti sa bawat hininga ng bisita. Lumapit si Milagros at padaskol na inilapag ang isang mahabang kahon sa lamesang gawa sa kawayan. Ang tunog ng kahoy na tumama sa lamesa ay tila isang hamon. Magkakaroon ng malaking gala night sa susunod na buwan. Rico will receive the Businessman of the Year Award. At kailangan niya ng isang barong na walang katulad. Naghanap kami sa buong Laguna pero walang makapantay sa kalado style mo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Thea. Businessman of the Year, pagkatapos ng lahat ng paninira niyo sa akin, gusto niyo pa akong pagtrabahuhin para sa tagumpay ng lalaking nagpakulong sa akin. Huwag kang masyadong mataas, Thea. Isipin mo ito bilang huling pagkakataon mo para linisin ang pangalan mo. Ang sabi ni Milagros habang dahan-dahang binubuksan ang kahon upang ipakita ang isang napakagandang tila pinya, kasing puti ng ulap at kasing pino ng pangarap. Gawin mo ang barong na ito. Kapag nasiyahan si Rico, baka mapag-isipan naming sabihin sa mga tao na nagkamali lang kami ng hinala sa'yo. Ito ang susi mo para makabalik sa lipunan o mananatili kang nabubulok dito sa piling ng isang matandang bulag. Naramdaman ni Thea ang init ng galit na dahan-dahang umaakyat sa kanyang muka. Gusto niyang itapon ang kahon sa muka ni Milagros. Ngunit bago pa siya makapagsalita, naramdaman niya ang kamay ni Lola Esme na humawak ng mahigpit sa kanyang braso. Isang senyas ng pananahimik. Tanggapin mo ang hamon, Thea. Ang boses ni Lola Esme ay mahinahon ngunit may lalim. Ang tela ay laging handang tumanggap ng kahit anong disenyo, maging ito man ay para sa pag-ibig o para sa hustisya. Tumingin si Thea kay Lola Esme pagkatapos ay sa telang nasa loob ng kahon. Isang kakaibang ideya ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang barong na ito ang magiging pinakamagandang likha niya. Ngunit hindi ito magiging simbolo ng tagumpay ni Rico. Ito ang magiging bitag na dahan-dahang lulunod sa kanya sa harap ng maraming tao. Sige, ang sabi ni Thea, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa mga mata ni Milagros. Walang bakas ng takot, wala ng bakas ng pagsusumamo. Gagawin ko ang barong. Pero sa sandaling isinuot ito ni Rico, huwag kayong magsisisi kung ang bawat hibla nito ay magdala ng katotohanang matagal nyo nang itinatago. Ngumiti ng mapangapi si Milagros, akala niya ay nagtagumpay na naman siya sa pagmamanipula kay Thea. Good. Make sure it's perfect. Ayaw kong mapahiya ang anak ko. Habang paalis ang sasakyan ni Milagros, na iwan ang usok at alikabok sa bakuran. Kinuha ni Thea ang karayom at sinipat ang dulo nito sa ilalim ng huling sinag ng araw. Ang kanyang puso ay wala ng luha, kundi isang nagbabagang apoy na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingan. Tinanggap ni Thea ang hamon, ngunit ang kanyang mga mata ay wala ng luha kundi apoy. Ang bawat tusok niya sa telang iyon ay hindi na para sa pagsunod, kundi para sa isang plano na sisira sa imperyong itinayo sa kanyang mga sugat. Ang bawat tusok ng karayom ay isang lihim na iyong ibinabaon sa tela, at ang bawat sinulid ay isang katotohanang hindi kailanman mabubulok, kahit pabalutin ito ng pinakamahal na pabango sa mundo. Ang boses ni Lola Esme ay mahina, tila isang bulong mula sa kaluluwa ng lupa habang nakaupo siya sa dilim ng sulok ng workshop. Tanging ang liwanag ng isang maliit na gasera ang nagsisilbing gabay ni Thea.
Ang bawat anino sa dingding ay tila sumasayaw sa ritmo ng kanyang kamay na hindi tumitigil sa paggalaw. 3 gabi na siyang hindi natutulog ng maayos. Ang kanyang mga mata ay namumula na at ang kanyang mga daliri ay may mga bakas ng sariwang sugat mula sa dulo ng karayom, ngunit hindi niya nararamdaman ang pagod. Ang telang pinya na nasa kanyang harap ay hindi na lamang isang pirasong damit. Ito ay naging isang mapa ng paghihiganti. Gamit ang teknik na kalado, dahan-dahang binubunot ni Thea ang ilang hibla ng tela upang lumikha ng mga butas at pagkatapos ay muli itong tatahiin upang makabuo ng mga pattern. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga bulaklak ng sampagita na kanyang binuburda ay may itinatagong mensahe. Ang bawat bilang ng mga talulot, ang bawat distansya ng mga tahi ay tumutugma sa mga petsa at halaga ng pera na nakita niya sa itim na folder ni Rico. 50,000 para sa isang maliit na dahon. 100,000 para sa isang tumpok ng mga baging. This is my masterpiece, Rico. Ang bulong ni Thea sa kanyang sarili, ang kanyang boses ay puno ng pait. Isusuot mo ang iyong sariling bitay sa harap ng buong mundo. Biglang naputol ang katahimikan ng gabi nang marinig ni Thea ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa harap ng dampa. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng kotse ay tila isang babala. Hindi nagtagal narinig ang tunog ng matutulis na takong na humahampas sa mga baitang ng kawayan. Ang amoy ng isang nanggagalit na pabango, ang pabango ni Bianca, ay mabilis na pumasok sa silid bago pa man bumukas ang pinto. Pumasok si Bianca na may dalang kayabangan, suot ang isang mamahaling designer dress na tila hindi nababagay sa loob ng simpleng workshop. Tumingin siya sa paligid nang may pandidiri bago ituon ang kanyang mga mata kay Thea. Gabi na, Thea. I just came here to check kung tapos na ang barong ni Rico. Make sure you don't mess this up, okay? This event is very important for our future. Ang sabi ni Bianca, ang kanyang Taglish, ay puno ng panunuya habang pinaglalaruan ang kanyang buhok. Hindi tumingala si Thea. Matatapos ito sa takdang panahon. Huwag kang mag-alala. Lumapit si Bianca at padaskol na hinila ang dulo ng tela mula sa lap ni Thea. Wait, what is this? Parang kakaiba ang disenyo ng mga bulaklak na ito. It doesn't look like the usual patterns I see in the magazines. Sigurado ka bang tama ang ginagawa mo? Or are you just trying to sabotage Rico's big night because you're bitter? Naramdaman ni Thea ang paghinto ng tibok ng kanyang puso. Ang mga daliri niya ay nanlamig habang pinagmamasdan ang kamay ni Bianca na humahawak sa bahaging naglalaman ng pinakamahalagang ebidensya, ang serye ng mga tahi na tumutugma sa bank account ni Rico sa ibang bansa. Ito ay sining Bianca. Isang bagay na kailanman ay hindi mo maiintindihan dahil ang alam mo lang ay kumuha ng mga bagay na pag-aari ng iba. Ang matapang na sagot ni Thea, pilit na itinatago ang kaba sa kanyang boses. Dahan-dahang itinaas ni Bianca ang tela patungo sa liwanag ng gasera. Ang kanyang mga mata ay kumitid habang sinusuri ang bawat butas ng kalado. Ang katahimikan sa silid ay naging nakabibingit, tanging ang tunog ng malakas na ulan sa labas ang naririnig. Isang kakaibang nangiti ang lumitaw sa mga labi ni Bianca habang inilalapit niya ang kanyang mukha sa tela. Actually, it looks interesting. Masyadong detalyado. Too detailed to the point na parang may gusto kang sabihin, ang bulong ni Bianca. Alam mo, Thea, I'm not as stupid as you think. Let me see that more closely. Biglang kinuha ni Bianca ang isang gunting na nasa lamesa ni Thea. Ang kislap ng bakal sa ilalim ng apoy ay tila isang kidlat na nagbabantang tumupok sa lahat ng pinaghirapan ni Thea. If I find out na may kalokohan kang ginagawa rito, sisiguraduhin kong hindi lang ang tela na ito ang mapupunit, kundi pati na rin ang huling pag-asa mong makalabas ng buhay sa bayang ito. Thea mahal, alam kong marami akong pagkakamali, pero ginagawa ko lang ang lahat ng ito para sa ating dalawa. Isipin mo ang mga pangarap natin noon sa ilalim ng mga puno ng mangga. Hindi ba't gusto nating bumuo ng isang imperyo ng mga burda? Ang tinig ni Rico ay puno ng tamis, isang himig na dati ay nagpapatunaw sa puso ni Thea, ngunit ngayon ay tila tunog ng isang sirang plaka na nagdadala ng kapaitan. Pumasok siya sa loob ng dampa matapos umalis ni Bianca, dala ang isang maliit na buke ng mga paboritong bulaklak ni Thea, ang mababangong azucena,
Ang kanyang mamahaling sapatos ay tumatapak sa maruming sahig ng workshop nang walang pag-aalinlangan, tila ba nagpapanggap siyang kabilang sa mundong ito. Dahan-dahang binitawan ni Thea ang kanyang karayom. Ang kanyang likod ay nananakit sa maghapong pagkakayuko at ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit ang kanyang isipan ay kasing linaw ng kristal. Pinanood niya ang paglapit ni Rico ang paraan ng paggalaw nito na tila isang aktor sa isang entablado. Imperyo Rico o isang kulungan na gawa sa mga kasinungalingan at nakaw na pera. Ang sagot ni Thea ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng emosyon. Hindi natigilan si Rico. Lumapit pa siya at dahan-dahang hinawakan ang buhok ni Thea, inayos ang mga takas na hibla sa kanyang mukha. Ang kanyang hawak ay tila isang haplos ng isang ahas, malamig at mapanganib. Huwag ka nang maging matigas, Thea. I know you still love me. Pagkatapos ng gala night, kapag nakuha ko na ang award, aayusin ko ang lahat. Ipapaliwanag ko sa mga tao na nagkamali lang ang lahat. Ibabalik kita sa bahay. We can start over malayo kay Bianca, malayo sa lahat ng gulo. Naramdaman ni Thea ang init ng hininga ni Rico sa kanyang pisngi. Ang amoy ng alak at mamahaling sigarilyo ay tila sumasakal sa kanya. Sa isang sandali bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanilang kasal, ang mga pangako ng katapatan at pag-iingat. Ngunit mabilis itong napalitan ng imahe ni Rico na tumatawa kasama si Bianca habang siya ay nasa loob ng malamig na selda. Gusto mong bumalik ako, Rico? O gusto mo lang siguraduhin na hindi ako magsasalita tungkol sa itim na folder na nakita ko sa opisina mo? Ang tanong ni Thea diretso sa mga mata ng asawa. Tumigas ang panga ni Rico, ang kanyang mapagpanggap ng ngiti ay dahan-dahang naglaho. Ngunit muli siyang sumubok. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ni Thea at dahan-dahang inilapit ang kanyang mukha, tila ba susubukan siyang akitin sa isang huling halik. Isang halik na tulad ng kay Judas, isang tanda ng pagtatraidor sa ilalim ng balatkayo ng pag-ibig. Huwag mong sirain ang pagkakataong ito, Thea. Isang pirma mo lang sa barong na yon at magiging reyna ka uli. Huwag kang maging tanga. Ang bulong ni Rico, ang boses ay naging maseryoso at may halong banta. Bago pa man magdampi ang kanilang mga labi, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na workshop. Ang palad ni Thea ay tumama ng buong lakas sa kaliwang pisngi ni Rico. Ang lakas ng sampal ay sapat na para mapalingon ang ulo ng lalaki at mag-iwan ng pulang marka sa kanyang maputing balat. Napaatras si Rico, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa gulat at galit. Anong? Hindi na ako ang babaeng kilala mo, Rico. Ang Thea na minahal mo at pinaglaruan mo ay namatay na sa loob ng presinto. Ang deklara ni Thea, ang kanyang boses ay buo at puno ng awtoridad. Nakatayo siya ng tuwid, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa sa tindi ng kanyang nararamdaman. Ang halik mo ay kasing baho ng iyong budhi. Hindi mo na ako makukuha muli sa iyong mga mabulaklak na salita. Tumayo si Lola Esme sa may pintuan, hawak ang kanyang tungkod. Ang kanyang presensya ay tila isang piping saksi sa pagtatapos ng isang kabanata. Tinignan ni Rico si Thea ng may matinding puot. Magsisisi ka sa ginawa mo, Thea. Sisiguraduhin kong pagkatapos ng gabing ito, wala ka nang babalikan kahit saan. I'll make sure you disappear for good. Padaskol na lumabas si Rico ng dampa, ang bawat hakbang niya sa kawayan ay nagpapatunog sa buong bahay. Naiwan si Thea na nanginginig ang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng kanyang paglaya. Kinuha niya ang telang pinya at muling hinawakan ang karayom. Tapusin mo na, Thea, ang mahinahong sabi ni Lola Esme, dahil ang bukas ay hindi na para sa kanila, kundi para sa katotohanan. Sa bawat hibla ng barong na ito, itinahi ko ang iyong kasalanan. Isuot mo ito ng may dangal, Rico, dahil ito na ang huling pagkakataon na makakatayo ka ng mataas sa harap ng mundo. Ang boses ni Thea ay parang isang malamig na hangin na dumaan sa pagitan ng mga kawayan habang nakatingin siya sa huling tusok ng kanyang karayom. Ang madaling araw sa Laguna ay balot ng makapal na hamog at ang tanging naririnig ay ang malungkot na awit ng mga kuliglig. Tapos na ang obra. Ang barong Tagalog na nakalatag sa kanyang harap ay tila nagniningning isang puting tela na kasing pino ng balat ng sanggol, ngunit may bigat ng 1,000 lihim.
Narinig ni Thea ang tunog ng gulong ng sasakyan na dahan-dahang huminto sa labas ng dampa. Ang tunog ng pagpatay ng makina ay tila isang hudyat na ang oras ng paghuhukom ay narito na. Bumukas ang pinto ng workshop nang walang katok. Pumasok si Rico kasunod si Milagros. Pareho silang bihis na bihis. Si Rico ay nasa kanyang pinakamagarbong suit at si Milagros ay balot ng mga alahas na tila ba gusto niyang silawin ang buong bayan ng Lumban. Ngunit sa sandaling makita nila ang barong na nakasabit sa gitna ng silid, tila nakalimutan nilang huminga. Napakaganda! Ang bulong ni Milagros ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang lumalapit sa tela, ngunit agad siyang tinitigan ng matalas ni Lola Esme mula sa sulok. Huwag mong hawakan ng marumi ang iyong mga kamay, Milagros. Ang boses ng matanda ay puno ng awtoridad. Ang telang yan ay hindi lamang para sa mata, ito ay para sa kaluluwa. Lumapit si Rico at sinuri ang kaladoteo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat habang tinitignan ang mga detalyadong pattern ng mga baging at bulaklak. Hindi niya alam ang bawat maliit na butas sa tela ay isang serye ng mga code na tumutugma sa kanyang mga nakatagong ledger. Ang bawat sampagita ay isang transaksyong labas sa batas. You outdid yourself, Thea! Ang sabi ni Rico, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Sa barong na ito, sisiguraduhin kong walang sino man sa gala night ang makakalingon sa iba. This is the garment of a king. Isuot mo na, Rico, ang simpleng sagot ni Thea. Ang kanyang mga kamay ay nakatago sa likuran, mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Gusto kong makita kung paano ito lapat sa iyong dibdib. Dahan-dahang isinuot ni Rico ang barong. Ang puting tela ay tila sumasamba sa kanyang katawan, ngunit para kay Thea, tila ba nakikita niya ang mga sinulid na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ng kanyang asawa. Habang isinasara ni Rico ang mga butones na gawa sa perlas, ang bawat tunog ng pagpasok ng butones sa butas ay tila isang pintuan ng kulungan na nagsasara. Tara na, Rico, baka malate tayo sa awarding, ang pagmamadali ni Milagros. Tumingin siya kay Thea nang may mapang-aping ng ngiti. Salamat sa pagtatrabaho, Thea. Gaya ng pangako ko, sasabihin ko sa mga tao na nagbago ka na, pero huwag kang aalis dito. Manatili ka sa kung saan ka nararapat, sa dumi at sa dilim. Pinanood ni Thea ang pag-alis ng dalawa. Habang papaalis ang kanilang mamahaling sasakyan, ang alikabok na naiwan ay tila sumasakal sa hangin. Sa di kalayuan muling lumitaw ang misteryosong itim na sasakyan na nakita niya kagabi. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at isang lalaking nakauniforme ng National Bureau of Investigation ang tumingin kay Thea at tumango. Isang maikling senyas na ang lahat ay handa na. Humarap si Thea kay Lola Esme. Lola, kailangan ko ring pumunta. Alam ko, anak, ang sagot ni Lola Esme habang inaabot kay Thea ang isang lumang shawl na itim. Huwag kang lilingon. Ang apoy na sinimulan mo ay hindi titigil hanggat hindi nagiging abo ang lahat ng kasinungalingan. Habang sumasakay si Thea sa sasakyang sumundo sa kanya, binulong niya sa hangin ang isang pangako. Ngayong gabi, Rico, ang bawat mata sa bulwagan ay hindi titingin sa iyong ningning, kundi sa iyong madilim na anino na itinahi ko mismo sa iyong lalamunan. Ang bawat hakbang ni Thea sa marangyang pulang alpombra ng hotel ay tila pagtapak sa mga alaala ng kanyang mga sugat. Suot niya ang isang simpleng itim na gown, ngunit ang kanyang tindig ay kasing tatag ng isang reyna na handang bawiin ang kanyang kaharian. Sa loob ng malawak na bulwagan, ang amoy ng mamahaling alak at mga pabango ay humahalo sa kislap ng mga dambuhalang chandelier. Ang ugong ng mga tawanan at kwentuhan ng mga nasa mataas na lipunan ay tila isang nakabibinging musika para sa isang taong galing sa dilim ng selda. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Rico. Ang barong Tagalog na gawa ni Thea ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Ang bawat hibla ng tila pinya ay tila may sariling buhay, kumikinang sa bawat galaw ni Rico habang tinatanggap niya ang tropeyo, Businessman of the Year. Sa tabi niya, si Bianca ay nakangiti ng buong tamis, ngunit ang kanyang mga mata ay panakaw na tumitingin sa likuran ng barong ni Rico, pilit na hinahanap ang misteryosong mensaheng natanggap niya sa telepono. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa akin. Ang mayabang na deklara ni Rico sa mikropono, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong hall.
Ito ay para sa integridad, para sa sipag, at para sa dangal ng sining ng Laguna na isinuot ko ngayon. Integridad o ang sining ng pagtatago ng nakaw na yaman sa likod ng mga bulaklak. Ang boses ni Thea ay hindi malakas, ngunit ito ay sapat na para patahimikin ang buong bulwagan. Ang lahat ng mata ay lumingon sa pintuan. Ang mga flash ng mga camera ay tila mga kidlat na tumatama sa direksyon ni Thea habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa entablado. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang hatol na papalapit ng papalapit. Namutla si Rico. Ang atropeo sa kanyang kamay ay tila naging kasing bigat ng tingga. Thea, anong ginagawa mo rito? Security, ilabas ang babaeng ito. Huwag kang magmadali, Rico, ang sabi ni Thea habang humihinto sa harap ng entablado. Ang kanyang tingin ay matalim tila isang karayom na handang tumusok sa puso ng kasinungalingan. Gusto ko lang ibahagi sa lahat ang tunay na kwento sa likod ng barong na suot mo. Ang bawat butas ng kalado na iyan, ang bawat disenyo ng sampagita ay hindi lamang dekorasyon. Ito ay isang ledger, isang listahan ng lahat ng perang pinalusot mo gamit ang aking pangalan. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng hall. Kinuha ni Thea ang kanyang telepono at itinapat sa isang projector na nakakonekta sa malaking screen ng hotel. Sa mga hindi nakakaalam, ang sining ng pagbuburda ay maaaring maging isang code. Ang bawat bilang ng talulot sa dibdib ni Rico ay tumutugma sa mga account numbers at halaga ng dolyar na pumasok sa kanyang kumpanya mula sa mga ilegal na transaksyon ni Bianca. Sa screen lumitaw ang isang scanning app na binuo sa tulong ng NBI. Habang itinititig ang camera sa barong ni Rico, ang mga pattern ng Theo ay dahan-dahang nagiging mga numero at pangalan ng mga peking kumpanya. Ang bawat sampagita sa kanyang lalamunan ay naging isang ebidensya ng money laundering. Walang hiya ka! Ang sigaw ni Bianca na noon ay sinubukang hablutin ang mikropono, ngunit agad siyang hinarang ng mga operatiba ng NBI na kanina pa nakatago sa karamihan. Gawa-gawa lang iyan ng isang baliw na ex-wife. Ang tela ay hindi nagsisinungaling. Bianca. Ang sagot ni Thea, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Pati ang pirma mo, Rico, ay itinahi ko sa laylayan ng barong na yan ang pirma mong nagpapatunay na ikaw ang nag-utos ng lahat ng ito. Nanginig ang buong katawan ni Rico. Sinubukan niyang hubarin ang barong, tila ba ito ay naging isang nagniningas na apoy na sumusunog sa kanyang balat. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat click ng mga kamera ay nagre-rehistro ng kanyang kahihiyan. Ang ugong ng palakpakan kanina ay napalitan ng mga bulungan ng pandidiri. Mula sa gilid ng entablado lumitaw si Milagros, ang kanyang mga alahas ay tila nawala ng ningning. Thea, anak, pag-usapan natin ito. Tiningnan ni Thea ang kanyang biyenan nang may matinding awa. Tapos na ang pag-uusap na Milagros. Ang utang na loob na lagi ninyong isinusumbat sa akin ay binabayaran ko na ngayon sa pamamagitan ng katotohanan. Mas mabuti pang matulog sa malamig na semento nang may malinis na budhi kaysa sa malambot na kamanagawa sa luha ng ibang tao. Habang pinapalibutan ng mga pulis sina Rico at Bianca, naramdaman ni Thea ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang bawat sinulid ng kanyang paghihirap ay tuluyan ng naputol. Ang barong na itinuring ni Rico na simbolo ng kanyang kapangyarihan ay naging sarili niyang rehas na bakal sa harap ng buong mundo. Ang liwanag na nagmula sa katotohanan ay madalas na may kasamang nakapapastol na init na handang tumupok sa sino mang humahawak dito. Akala ko ay tapos na ang laban nang makita ko ang mga poses sa mga kamay ni Rico, ngunit ang galamay ng kasamaan ay mas mahaba pa kaysa sa aking inaakala. Ang silaw ng mga headlight mula sa humaharurot na itim na van ay tila dalawang dambuhalang mata na nagbabanta sa buhay ni Thea sa gitna ng madilim na parking lot ng hotel. Ang tunog ng mga gulong na kumikiskis sa mainit na aspalto ay lumikha ng isang nakapaninimulang ingay na tila ba isang hayop na mabilis na sumusugod sa kanyang biktima. Nanigas ang mga binti ni Thea. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok habang ang hangin ay naging kasing lamig ng yelo. Bago pa man siya masagi ng sasakyan, isang malakas na braso ang humila sa kanya patungo sa likod ng isang malaking haligi ng semento.
Ang tunog ng pagtama ng sasakyan sa isang basurahan sa gilid ay umaling-awngaw sa buong paligid habang ang van ay mabilis na humarurot palayo, iniiwan ang amoy ng sunog na goma sa hangin. Ayos ka lang ba, Thea? Masyadong mapanganib ang ginawa mo. Hindi lang si Rico ang kinalaban mo, kundi ang buong sindikatong pinaglilingkuran niya. Ang boses ay pamilyar, mababa baritono at puno ng pag-aalala. Nang iangat ni Thea ang kanyang paningin, nakita niya ang lalaking nakauniforme ng NBI na tumango sa kanya kanina. Siya si Agent David, ang taong matagal nang nagmamanman sa mga ilegal na gawain ni Rico at ang siyang tumanggap sa mga mensaheng itinahi ni Thea sa barong. Salamat. Akala ko ay katapusan ko na. Ang bulong ni Thea, ang kanyang boses ay nanginginig habang dahan-dahang bumibitaw sa pagkakahawak sa braso ni David. Bakit kailangang dumanak ang dugo para lang sa katotohanan? Dahil ang katotohanan ay isang banta sa mga taong nabubuhay sa dilim, ang sagot ni David. Ngunit huwag kang mag-alala, hindi ka na mag-isa. Ang barong na ginawa mo ang naging susi para mabuksan ang pintuan ng kanilang kulungan. Habang ligtas na inililikas si Thea sa kabilang dako ng bayan, ang mansyon ni Rico ay balot ng katahimikan na tila ba may namatay. Nakaupo si Milagros sa gitna ng kanilang malawak na sala, suot pa rin ang kanyang mga alahas, ngunit ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Ang bawat kagamitan sa bahay na dati ay nagbibigay sa kanya ng yabang, ang mga kristal, ang mga mamahaling painting, ay tila mga multong nanunuya sa kanyang kahihiyan. Biglang tumunog ang telepono. Nanginginig na sinagot ito ni Milagros, umaasang ito na ang balita ng paglaya ng kanyang anak. "Hello Rico anak, nasaan ka na?" Ang desperadong tanong ni Milagros. Milagros Reyes, ito ang legal department ng bangko. Dahil sa pagkakaaresto kay Rico Reyes at sa mga kasong money laundering, lahat ng inyong assets, kabilang ang mansyong ito at ang workshop sa Lumban, ay isa sa ilalim sa freezing order. Mayroon kayong 24 na oras para lisanin ang bahay. Ang telepono ay dahan-dahang nalaglag mula sa kamay ni Milagros. Lumikha ng isang mahinang tunog sa malambot na alpombra. Ang kanyang mundo, ang imperyong itinayo niya sa paghihirap at pagluha ni Thea, ay tuluyan ng gumuho. Ang hiya na kinatatakutan niya ng higit sa anuman ay dumating na at wala siyang mapagtataguan. Samantala sa loob ng selda, si Bianca ay hindi tumitigil sa pagsigaw. Ang kanyang magarang gown ay gusot-gusot na at ang kanyang makeup ay kalat sa kanyang mukha dahil sa galit. Si Rico naman ay nakaupo sa isang sulok, nakatitig sa kawalan habang nararamdaman ang bawat hibla ng barong na suot niya. Na tila ba naging mga kadenang bakal na sumasakal sa kanyang pagkatao. Thea. Ang bulong ni Rico, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Ang bawat tahi mo, hindi ko akalaing iyon ang papatay sa akin. Ang pinakamatamis na tagumpay ay hindi ang makitang nakakulong ang iyong kaaway, kundi ang maramdaman na wala na silang kapangyarihang saktan ka pa. Ang bawat sinulid na dati ay naging kadena, ngayon ay naging pakpak na para sa aking paglipad. Ang sikat ng araw sa Lumban ay tila mas banayad ngayon, tila ba nakikisaya sa muling pagbubukas ng pintuan ng lumang workshop ni Thea. Wala na ang mga itim na sasakyan at ang amoy ng panlilinlang. Sa halip, ang hangin ay puno ng amoy ng bagong nilabhang tela at ang bango ng mga sariwang bulaklak na sampagita. Dahil sa tulong ni Agent David at sa mga ebidensyang nakalap na patunayan na ang workshop at ang bahay ay nabili gamit ang perang nagmula sa pinagbentahan ng sariling mana ni Thea, kaya muli itong naibalik sa kanya. Nakatayo si Thea sa gitna ng silid, pinagmamasdan ng kanyang mga bagong apprentice. Mga kababaihang tulad niya ay dumanas ng pait mula sa kanilang mga pamilya at asawa. Sa bawat kumpas ng kanilang mga kamay at bawat tusok ng karayom, nakikita ni Thea ang sarili niyang paghilom. Tandaan niyo, ang bawat tahi ay dapat may kasamang pagmamahal sa sarili, ang malumanay na sabi ni Thea sa isang batang babae na nagsisimulang mag-aral ng kalado. Dahil kung hindi mo rerespetuhin ang sarili mong gawa, walang gagawa nito para sa'yo. Naputol ang katahimikan ng hapon nang marinig ang tunog ng isang kumatok sa pintuan. Ang tunog ay mahina, tila nag-aalinlangan. Nang lumingon si Thea, nakita niya ang isang anyong halos hindi niya makilala. Nakatayo doon si Milagros. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas at ang kanyang mapang-aping tindig.
Ang kanyang buhok ay gusot, ang kanyang mukha ay puno ng kulubot ng pighati, at ang kanyang suot na bestido ay kupas na at may mantsa ng putik. Hawak niya ang isang maliit na baluta ng mga damit, ang tanging natira sa kanya matapos siyang palayasin sa mansyon. Teya! Ang pabulong na sabi ni Milagros, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng hiya. Wala na akong matuluyan. Ang mga kaibigan ko, lahat sila ay tinalikuran ako nang mabalitaan ang tungkol kay Rico. Wala akong makain, Teya. Naramdaman ni Teya ang isang pait sa kanyang puso, ngunit hindi ito galit. Ito ay isang matinding awa para sa isang taong nabulag ng kasakiman. Nay Milagros, ang bahay na ito ay bukas para sa mga nangangailangan ng pagkakataong magbago. Pero hindi na ito ang bahay kung saan kayo ang reyna. Dito ang lahat ay kailangang magtrabaho para sa kanilang dangal. Yumuko si Milagros, ang kanyang mga luha ay pumatak sa maruming semento. Salamat, Teya. Patawarin mo ako. Masyado akong naging gahaman. Ang patawad ay ibinibigay, Nay, pero ang tiwala ay kailangang buuin muli. Tahi-tahi, hibla-hibla. Ang sagot ni Teya bago ito tumalikod para ituloy ang kanyang ginagawa. Sa huling bahagi ng hapon, habang nag-aayos ng mga lumang kagamitan si Teya, muli niyang kinuha ang sulat ni Lola Esme na binigay ni Agent David. Binuksan niya ito ng masinsinan sa ilalim ng liwanag ng papalubog na araw. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mabasa ang huling talata. Teya, ang tunay mong ama ay hindi ang lalaking kinalakihan mo sa Laguna. Ikaw ay nagmula sa isang pamilyang may higit na malalim na ugat sa sining ng pagbuburda sa Espanya. Ang mga patterns na itinago mo, hindi lang yon para sa tela. Iyon ay mga titulo ng lupa at mga ari-arian na sadyang itinago ng iyong ina upang iligtas ka sa isang sumpa. Bago pa man matapos basahin ni Teya ang sulat, isang tunog ng marangyang sasakyan ang muling huminto sa harap ng workshop. Isang lalaking nakasuot ng formal na damit na may markang hindi pamilyar sa Laguna ang bumaba at lumapit sa kanya. Senyora Teya Reyes, ang tanong ng lalaki sa isang accent na banyaga. Matagal ka na naming hinahanap. May naiwang legasya ang iyong pamilya sa Madrid at kailangan mo itong tanggapin. Minsan ang pinakamapanganib na multo ay hindi ang mga namatay na, kundi ang mga bahagi ng ating nakaraan na tumititig sa atin mula sa dilim. Hinihintay lamang ang pagkakataon na muling nakawin ang ating kapayapaan. Ang boses ni Teya ay parang isang marupok na sinulid na muntik nang maputol habang nakatingin siya sa bintana ng kanyang workshop. Sa labas, ang hapon ay unti-unting nilalamon ng madilim na kahel na langit, ngunit ang kanyang atensyon ay nakatuon sa anino ng lalaking may hoodie na nakatayo sa ilalim ng puno ng nara. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang buong katawan. Ang peklat sa kamay ng lalaki, isang mahabang guhit na tila isang ahas, ay kislap na hindi niya malilimutan. Ito ang peklat na nakuha ni Rico noong gabing sinubukan niyang sunugin ang mga ebidensya ni Teya. Senyora Teya, ayos ka lang ba? Tila lumayo ang iyong diwa. Ang malumanay na tanong ni Attorney Marco, ang banyagang kinatawan mula sa Espanya. Nakaupo siya sa harap ni Teya, hawak ang mga dokumentong may selyo ng isang lumang pamilya sa Madrid. Dahan-dahang binalik ni Teya ang kanyang paningin sa abogado, pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na mga kamay sa pamamagitan ng pagpisil sa dulo ng kanyang shawl. Pasensya na, attorney. Masyado lang maraming impormasyon ang dumarating. Ang sinasabi niyo ba ay ang aking ina ay hindi lamang isang simpleng bordadura? Higit pa doon, senyora, ang paliwanag ni Attorney Marco sa kanyang formal na Taglish. Ang iyong ina, si Elena, ay ang kaisa-isang tagapagmana ng Casa de Bordado sa Madrid. Tumakas siya patungong Pilipinas nung panahon ng kaguluhan, dala ang mga patterns na iyong iningatan. Ang mga disenyong iyon ay hindi lamang sining. Ang mga iyon ay mga blueprint ng mga ari-arian at lihim na yaman na itinago para sa iyo. You are not just a weaver from Laguna, you are the head of a legacy. Naramdaman ni Teya ang isang kakaibang bigat sa kanyang balikat. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pang-aalipusta ni Rico at Milagros dahil sa kanyang kahirapan ay isa palang malaking kabalintunaan. Siya na itinuring nilang basahan ay nagmula pala sa isang marangal na ugat na mas matayog pa sa kanilang mga pangarap. Sa kabilang sulok ng workshop, narinig ang tunog ng pagbagsak ng walis.
Nakatayo doon si Milagros, nakikinig sa bawat salita. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at ang kanyang labi ay nanginginig. Dahan-dahan siyang lumapit at lumuhod sa paanan ni Thea isang kilos ng pagmamano at pagsusumamo na kailanman ay hindi inakala ni Thea na makikita niya. Thea, patawarin mo ako. Ang hagulgol ni Milagros ang kanyang boses ay paos at puno ng pagsisisi. Masyado akong nabulag ng pera ni Rico. Hindi ko alam na ikaw pala ang tunay na mayaman sa ating lahat. Huwag mo akong itaboy anak. Wala na akong pupuntahan. Tiningnan ni Thea ang kanyang biyenan. Isang golden moment ang namuunang kumuha si Thea ng isang basong tubig at inabot ito kay Milagros. Hindi niya ito niyakap, ngunit hindi rin niya ito itinulak. Nay, ang yaman ay hindi nasusukat sa ginto, kundi sa linis ng budhi. Manatili kayo rito, pero gawin niyo ang inyong tungkulin bilang tao, hindi bilang amo. Bumalik ang tingin ni Thea sa labas. Wala na ang lalaking may hoodie. Ngunit bago pa man siya makahinga, nang malalim isang mahinang tunog ng pagkatok ang narinig sa pinto. Hindi ito ang malakas na katok ni Rico. Ito ay isang mahinahon ngunit mapilit na tunog. Bumukas ang pinto. Pumasok ang lalaking naka-hoodie. Nang ibaba niya ang kanyang takip sa ulo, hindi si Rico ang tumambad, kundi ang isang lalaking kamukhang-kamukha niya, ngunit may mas malalim at mas mapait na mga mata. Ramon, ang gulat na tanong ni Milagros na tila nakakita ng isang multo. "Oh, nanay, ang anak mong itinapon mo sa kalsada dahil ayaw mong malaman ni Rico na may kambal siyang naging bunga ng iyong pagkakamali sa nakaraan." Ang boses ni Ramon ay kasing lamig ng semento. Tumingin siya kay Thea at inilabas ang isang piraso ng telang pinya mula sa kanyang bulsa, ang kalahati ng pattern na nasa sulat ni Lola Esme. "Thea, hindi ka paligtas," ang babala ni Ramon. Si Rico ay nakatakas sa transfer van kaninang madaling araw. At hindi siya hihinto hanggat hindi niya nakukuha ang legasyang pag-aari mo. Narito ako para tapusin ang sinimulan nating pamilya. Naramdaman ni Thea ang paglamig ng kanyang dugo. Ang kalayaang akala niya ay hawak na niya ay tila isang manipis na sinulid na muling binabantaang putulin ng isang baliw na asawa. Ang pinakamadilim na gabi ay hindi ang kawalan ng ilaw sa paligid, kundi ang kawalan ng liwanag sa loob ng isang budhing kinain na ng kasakiman. Ngunit kahit ang pinakamakapal na anino ay kailangang maglaho sa oras na sumikat ang araw ng katotohanan. Ang bawat hininga ni Thea sa gitna ng kadiliman ng workshop ay tila tunog ng isang karayom na tumutusok sa katahimikan. Nararamdaman niya ang presensya ni Rico sa kanyang likuran, ang amoy ng pawis alak, at ang nanggagalit na galit na tila isang buhay na nilalang. Narinig niya ang tunog ng paghakbang ni Rico sa mga piraso ng nabasag na salamin, bawat kiss-kiss ng sapatos sa semento ay tila isang bilanggo ng kamatayan. "Ibigay mo sa akin ang mga patterns, Thea. Ang yaman na iyon ay dapat sa akin. Ako ang nag-alaga sa iyo. Ako ang nagbigay sa iyo ng pangalan." Ang boses ni Rico ay paos puno ng pagkabaliw habang nararamdaman ni Thea ang malamig na dulo ng isang matalim na gunting na itinutok sa kanyang leeg. Hindi gumalaw si Thea. Hindi siya sumigaw. Sa halip dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Rico, ang kamay na may peklat, ang kamay na dati ay hinahawakan niya ng may pag-ibig. "Rico, tignan mo ang sarili mo." Ang malumanay na sabi ni Thea, ang kanyang boses ay walang bakas ng takot kundi isang malalim na awa. "Nandito ka sa dilim nagnanakaw sa babaeng sinabi mong walang kwenta. Ang yaman ng Espanya ay hindi para sa mga taong pumatay sa sarili nilang dangal. Kahit makuha mo ang mga papel na iyan, hindi mo mabibili ang kapayapaan." Biglang bumukas ang mga ilaw. Ang silaw ay nagdulot ng panandali ang pagkabulag kay Rico. Sa pintuan nakatayo si Ramon at si Agent David, kasama ang mga pulis na nakatutok ang kanilang mga armas. Ngunit hindi ang mga baril ang nagpahinto kay Rico, kundi ang anyo ni Milagros na lumitaw mula sa likuran nila. "Anak, tama na." Ang hagulgol ni Milagros, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. "Huwag mo nang dagdagan ang kasalanan mo. Tignan mo si Thea, ibinigay niya sa akin ang pagkain at tirahan na ikaw mismo ang nagnakaw sa akin. Sumuko ka na, Rico." Ang gunting sa kamay ni Rico ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, lumikha ng isang matunog na bakal na ingay na umalingaw-ngaw sa buong workshop.
Napaluhod si Rico ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng kanyang pagkatalo. Sa pagkakataong ito, wala nang biyangka na tutulong sa kanya, wala nang pera na magliligtas sa kanya. Ang bawat hibla ng kanyang buhay ay tuluyan ng nalagot. Habang kinakaladkad si Rico palabas sa huling pagkakataon, lumingon siya kay Thea. Walang galit sa mga mata ni Thea kundi isang malinis na pagtanggap na ang kabanatang ito ay tapos na. Lumipas ang isang taon. Ang Xiongte Workshop sa Lumban ay hindi na lamang isang maliit na dampa. Ito ay isa na ngayong tanyag na Casa de Thea, isang paaralan at museo kung saan ang sining ng Laguna at ang legasya ng Espanya ay nagtagpo. Ang mga barong na gawa rito ay isinusuot na ng mga pinuno sa buong mundo hindi dahil sa mga nakatagong code, kundi dahil sa bawat tahi ay may kwento ng pag-asa. Nakatayo si Thea sa balkonahe ng kanyang bagong workshop, suot ang isang simpleng puting bestido na may burdang sampagita sa laylayan. Sa kanyang tabi si Lola Esme ay nakaupo sa isang bagong tumba-tumba, nakikinig sa masayang tawanan ng mga babaeng Theo embroiderers sa ibaba. Lola, nakamit na natin ang lahat, ang bulong ni Thea habang hinahaplos ang kamay ng matanda. Hindi anak, hindi mo nakamit ang lahat dahil sa yaman ng Espanya, ang sagot ni Lola Esme nang may ngiti. Nakamit mo ito dahil pinili mong maging matatag sa gitna ng bagyo. Ang tunay na yaman ay ang kalayaang magmahal muli ng walang takot. Si Milagros ay nanatili sa piling ni Thea. Siya na ngayon ang nangunguna sa pag-aalaga sa mga batang ulila sa bayan, ginagamit ang kanyang huling mga taon upang itama ang mga pagkakamaling nagawa niya noon. Ang hiya na dati ay kinatatakutan niya ay napalitan ng kerendahan ng loob. Napatawad na ba ni Thea si Rico? Sa kanyang puso, wala nang puwang para sa puot. Hindi niya kailangang kalimutan ang sakit, ngunit pinili niyang huwag nang hayaang diktahan nito ang kanyang bukas. Ang pagpapatawad ay hindi para sa ikabubuti ni Rico, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Sa huling sinag ng araw, kinuha ni Thea ang kanyang karayom at isang piraso ng tilapinya. Itinahi niya ang huling hibla ng isang bagong disenyo, isang ibon na lumilipad, palabas ng isang hawla na gawa sa mga bulaklak. Ang buhay ay parang pagbuburda. May mga maling tusok, may mga buhol-buhol na sinulid, at may mga pagkakataong mapapaso ka ng karayom. Ngunit sa dulo ng lahat, kung mananatili kang tapat sa iyong sining, makabubuo ka ng isang obra maestrang hindi kailanman mabubura ng panahon.